Huwag na huwag kang magse-celebrate ng Holy Thursday, Holy Friday, o ng Holy Week dahil hindi yan nasusulat sa Biblia. Yan pong madalas na paratang ng mga kapatid natin sa ibahayang pananampalataya. Wala sa Biblia yung Huwebes Santo, Biyernes Santo. Unang-una, hindi naman namatay si Kristo ng Biyernes. Namatay siya Miyerkules ng hapon kung pag-aaralan ng Biblia. Maling paniniwala na sabihin mo si Kristo namatay ng Biyernes ng hapon. Tapos inilibing siya nung hapon. Tapos nabuhay na siya nung Sabado. Lalabas isang araw lang siya sa libingan. Ayan, mukhang matindi. Pero ito pong problema sa kanilang argumento. They confuse terms with events. Hindi po porket walang salitang Holy Thursday ay wala ng Last Supper. Hindi porket wala ng salitang Good Friday ay hindi na namatay si Kristo. The terms are not in the Bible, but the events definitely makikita talaga sa Biblia. Now, ang tanong po dito ay dapat hindi may nakasulat bang Holy Thursday sa Biblia. Kundi ang tamang tanong, nasa Biblia ba ang mga pangyayaring ipinagdiriwang ang Holy Week? At ang sagot po dito ay isang malaking yes. And the proof is overwhelming. Panoorin niyo po ito. Sagutin pa natin ang unang argumento. Nasa Biblia ba ang Last Supper? Well, ang sagot po natin dyan ay yes. At hindi lang po basta nakasulat. Malinaw po, detalyado at makasaysayan. In Matthew 26 verse 17 to 21, sinasabi dito, "Where do you want us to prepare the Passover meal?" Ang keywords po dito is Passover meal. Ibig sabihin, hapunan ng Webes ng gabi. Ayon po yan sa Jewish tradition. Now, ang katotohanan po dito, a Jewish day begins at sunset. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang sunset ay simula po ng bagong araw. Hindi po yan sa nakasanayan natin na 12 midnight ang simula ng bagong araw. Kaya ang Passover meal na Seder ay laging sa gabi, kapag nagsimula na po ang bagong araw. Therefore, ang Last Supper po, Thursday evening. This is exactly what Catholics commemorate as Holy Thursday. Misa po ng huling hapunan, paghuhugas ng paa in John 13. Now, maliban po sa Biblia, mayroon din po tayong patunay na kahit ang mga early Christians ay nagsasagawa na nito. Wala pa pong nag-i-exist na mga Protestant religion. Una po dito sa patunay, ang Didache, one of the earliest Christian documents described as ritual meal connected to the Eucharist right after Christ's command at the Last Supper. Pinatunayan po yan ng aklat. Hindi lang po yan, sinasabi rin po ni Saint Ignatius of Antioch na isa po sa first century Christian, he wrote about the Eucharist exactly as instituted in the Last Supper. Malinaw po yan. At sunod po dito si Saint Justin Martyr, na isa rin pong second century Christian. He explains how early Christians celebrated the Eucharist every Sunday, a continuation of the Holy Thursday Last Supper event. Meaning, ang katotohanan po dito, long before Protestantism existed, 15th century and up, ang mga unang Kristiyano po already commemorated the Last Supper. Nakagaya po ng ginagawa natin ngayon sa simbahan every Holy Thursday. Now, sa pangalawa pong argumento, did Jesus die on Friday? Well, ito pong pinakamadalas na pagtalunan. Pero ang Biblia po mismo ang nagbibigay na po ng malinaw na sagot. Ito pong direct na biblical proof. Mark 15 verse 42. It was the day of preparation, the day before the Sabbath. Anong araw bago ang Sabat? Alam naman po natin na ang Sabat ay nakatuon po sa Sabado, araw ng Sabado. At day before ng Sabat ay Biyernes. So hindi na po kailangan pa ng malalim na interpretation, no theology needed, no debate. Mark himself is a Jew na nagsasabi, Jesus died Friday. At nakasulat din po in Luke 23 verse 54, it was preparation day. Malinaw po yan. And even in John 19:31, sinasabi din, because it was the day of preparation. So tatlong ebanghelyo po, iisa ang deklarasyon. Jesus died on Friday. Kung may nagsasabing hindi Friday, ang tanong po dito, mas matalino ba sila kaysa sa kay Mark, sa kay Luke, at sa kay John na mismong mga Hudyo? At mismong mga eyewitness? Hindi po. Now, hindi po natin may iwasan na may mga nagtuturo pa rin ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya ng panliligaw sa katotohanan. Pinapakalat nila, hindi Friday, dapat Wednesday para maging 72 hours. Dapat daw 72 hours exact. Kasi 3 days and 3 nights. Well, ito pong madalas na ginagamit ng mga kapatid natin ng mga anti-katoliko. Pero ito pong hindi nila alam. Ang Jewish idiom, a part of a day counts as a day. Ito po ay katotohanan. Yan po ay sa Jewish culture.
Now, ano pong patunay natin dito? In 1 Samuel 30 verse 12 to 13, sinasabi dito, the man had not eaten for 3 days and 3 nights. Pero ang mismong salaysay ay nagsasabing 3 araw pa lang ako dito. So hindi po literal na 72 hours. Hindi po yan strict na 3 times 24 hours. Ganito po ang bilang ng mga Hudyo. Friday, which is day 1. Kahit ilang oras lang bago lumubog ang araw. Ang day 2, ang buong araw ng Saturday. At ang day 3 ay ang early Sunday or sunrise. So 3 days pa rin sa Jewish culture. This is called a Jewish inclusive reckoning. At 100% accepted po by Jewish historians and rabbis. Kaya hindi po nagkakamali ang simbahan sa pagsasabing sa ikatlong araw ay nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang celebration na ito ay angkop pa rin sa sinasabi ng Biblia based on Jewish culture. Malinaw po yan. Na maliban po dito, maliban po sa Biblia, sinasabi rin po in Jewish Talmud, it affirms that Jews count any part of a day as one day. Sa mga early Christians, all believed Jesus died on Friday. Kagaya po ng mga sulat ni Saint Ignatius of Antioch, ni Saint Justin Martyr, ni Tertullian, Origen, Saint Augustine. Lahat po ng dokumento nila nagsasabing Christ died on Friday. Christ rose on Sunday. So this is a universal Christian belief for almost 1,500 years before sumulpot po ang mga kapatid natin ng mga anti-katoliko. Wala pa po sila, wala pa po si Martin Luther na naging pasimuno ng Protestantismo, mayroon na pong buong Kristyanismo. Kasama na po ang mga unang Kristiyano ay nagdiriwang po ng Good Friday, exactly as Catholics do today. Maliwanag po yan. Na ito pong dapat na maintindihan nating lahat. The church did not invent the events, only the names. At wala pong sinasabi ang Biblia na kasalanan ang magbigay ng pangalan. Yes, wala nga ang salitang Holy Thursday sa Bible kasi English ang term. Wala pong salitang na Good Friday sa Bible kasi English ang term. Pero mga pangyayari pong ito na the Last Supper, the agony in Gethsemane, the betrayal, the trial, the crucifixion, the death of Jesus, the burial, the resurrection, lahat po yan detalyado. Maraming beses nabanggit sa Biblia. So paano po masasabing mali ang Katoliko? Wala pong binagong event ang simbahan. Pangalan lang ang idinagdag for liturgical remembrance. At isa pa po dito, hindi po katuruan ng simbahan ang word for word. Maliwanag po yan. Now, ito pong historical and the early Christian evidence for Holy Week. May mga patunay na po that earliest Christians celebrated the Last Supper. Again, the Didache, sinasabi, one of the oldest Christian texts, discusses the Eucharistic celebration that traces directly back to the Last Supper. Pangalawa, early Christians also celebrated Friday as the day of Christ's death. Sinasabi dito ni Saint Justin Martyr, in Apology, he explains Christian worship. On the day called Friday, we fast because on this day, Jesus suffered. So this is a 150 years before Catholicism was formally structured and 1,400 years before Protestantism. Pangatlo po sa patunay, early Christians celebrated Sunday as the Resurrection Day. Sinasabi dito ni Saint Ignatius of Antioch, the Lord's Day is the day of His resurrection. So meaning, Friday ang pasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Sunday ang resurrection. This is the earliest Christian liturgy pattern. At bakit natin kailangan baguhin? Dahil lang sa maling pag-unawa ng mga kapatid natin. Diba? Pangapat po dito, Holy Week was universal before Protestantism existed. In 325 AD, the Council of Nicaea refers to Christian fasting on Friday, Christian celebration on Sunday, Christian remembrance on the Passion during the specific week. So ito po yung nagpapatunay that Holy Week was celebrated 1,200 years before the Reformation. Now, bakit ba ang mga early church nagse-celebrate ng Holy Week? Tandaan po natin ito. Wala pong Kristiyano sa unang 1,500 years ang nagtanong na bakit tayo may Holy Week. Alam mo kung bakit? Dahil sila po mismo ang nag-imbento ng salitang Holy Week. Not as a new events, but as a names for the events in Scripture. Even non-Catholic historians po kina-confirm ito. So long before Protestantism existed, the celebration of Holy Week begins as early as 2nd century. Long before Protestants existed. Long before modern sect. Ang Holy Week po is not human invention. It is tradition built upon Scripture. So kung kini-question ito ng mga kapatid natin na sumulpot lamang, dapat nilang i-question ang mga unang Kristiyano na malapit mismo sa panahon ng mga apostoles at ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Now, bakit nga ba parati na lang inaatake ang Holy Week? Well, sa aking pananaw, mayroon pong 3 rason. Una, they reject anything Catholic. Kahit biblical pa yan, basta Katoliko, tatanggihan nila. Automatic na po yan. Pangalawa, they misunderstand Jewish culture. Hindi kasi nila alam ang Jewish timekeeping and Passover chronology.
Kaya hindi rin natin sila masisisi. Pangatlo, they confused not named with a not real. Hindi porket walang English term sa Hebrew Bible ay wala ng event. Kung ganoon po kasi, wala ring Trinity sa Bible. Wala ring salitang Bible sa Bible. Wala ring salitang rapture sa Bible. Wala ring salitang incarnation. Pero lahat naman ito ay pinaniniwalaan nila. Diba? Now, sana nabigyan po natin ito ng kaliwanagan. Ang mga argumento ng mga kapatid natin sa Bayang Pananampalataya. Nauna sa kanilang claim, wala ng Holy Thursday sa Bible. Ang answer po dito, wala ang term pero nandoon po ang event. Last Supper in Matthew 26. Sa kanilang claim number 2, hindi po Friday namatay si Jesus. Well, ang sagot po natin dito, Mark 15:42, the day before the Sabbath is Friday. Sa kanilang claim number 3, ginawa lang ng Katoliko ang Holy Week. Well, ang answer po natin dito, hindi. The Church named the biblical events for liturgical remembrance, just as the Jews named feasts like Passover, Purim, Tabernacles. And last sa kanilang paratang, tradition lang yan ng tao. Well, ang answer po natin dito, hindi. It is apostolic tradition. At maliwanag po yan na sinasabi sa Biblia in 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Panghawakan ninyo ang mga tradisyong iniwan sa inyo. Well, ginawa lang po ng simbahan kung ano ang nasusulat sa Biblia. And why Holy Week matters today? Hindi po ito tungkol sa pangalan. Hindi po ito tungkol sa debate. Ang Holy Week po is about Jesus. His love, His sacrifice, His passion, His cross, His resurrection. Kung aalisin mo ang Holy Week, ano ang mangyayari? Aalisin mo ang pagkakataong maalala ang pinakamahalagang pangyayari sa buong kasaysayan ng mundo. Holy Week po is not just tradition. It is the heart of Christianity. Kaya ka-Kiers, huwag kang malito sa mga argumentong gawa ng tao pero hindi naayon sa Biblia. Ang Biblia at kasaysayan ay isang sigaw. The events of Holy Week are real and Jesus died on Friday. Kaya ngayong taon, gawin mong mas malalim pong Holy Week mo. Balikan mo ang Ebanghelyo, balikan mo si Kristo, balikan mo ang krus. At kung may kakilala kang nalilito, kagaya ng mga kapatid natin si Bayang Pananampalataya, i-share niyo po ang video na ito. Dahil sigurado akong kailangan nila marinig ito upang magkaroon sila ng kaliwanagan at madagdagan ang kanilang kaalaman. Kung nakatulong po ang video na ito, please like and share at please support po ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.